In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, may bugdag na pa sa atong tanan mga viewers sa Asinso Osamis News Channel Television na po itay One TV worldwide, no? Ug ato mga social media pages. Yata karon dire sa ato ang opisina sa ato ang higala nga DILGO officer si Mr. Angel Bindra. Tumang gumiyaging nakalabay nga semana ato siya na interview about sa kaning road clearing operations. So karon mga ayot niya og kanang o siya yung assessment after ato napagawas na to siya nga issue. Una-una sir, imong greetings among mga viewers. Ay, salamat. Maiguntang sa tanan sa mga usamis nun labi natong nananaw karon, no? Kabahin sa itong road clearing partner, no? Last month, nag-conduct ang road clearing assessment, inspection, and siguro, ma-qualify na ko siya generally as successful. Sa 7 ka barangays na itong na-assess, nahimong successful siya together with the PNP, BJMP, PNP, BFP, and ang atong CDRR o ang local government unit. So sa karon nakita nato nga na-effect, no, tungod kay sa nabadlong nato, sa na-inform nato, nakasabot sila. Well, dili tanan gyud nga nituman, no, tungod kay nagigahigulo. But again, kung nakasabot sila, ang ato magud ani nga continuously or regularly mapasabot sila, ma-monitor nato na sila nga sayop ang ilang gihimo if ever musulod sila sa dalan, no, kanang ilang mga tindahan, motor, sakyanan, ug unsa pa yung mga butang ilang ibutang sa sulod sa dalan. Hinaut pa unta, no, mapadayon nato ang pag-monitor labi na sa barangay officials, no. Ako nag-iawhag ang mga barangay officials nga unta, no, atong ipadayon pag-monitor, i-inspect to tanan natay sakyanan, ana mo yung rescue vehicle. No? Ato na lang is kanibog mga tawhana. Once regularly monitor ni sila, mabadlong sila, no, inaanad ni sila or naandan nila nga maghimo og tindahan sulod sa dalan. Ato na sila mabadlong kanunay monitor nga sayop ilang gihimo, maanad na sila. Para rin sa inyo mga kahigalaan ko nga naninda ang dalan, nagbutang og mga obstruction sa dalan. So for public safety and public order, no, mga barangay officials, please, atong trabahoon ang giingon sa balaod. Dahil kani mga katawhan nga naghimo sa maong sa laod, undangan na to ni. Pwede ta mamaligya, pwede ta mag-livelihood nga dili mo lapas og balaod. Para na siya importante para sa atong kalambuan, malipayon ta og malinawon. Siguro na. Sila ito nakita sir nga uban, daghan pa nga wami kuwantir ba? Wami tuman. Doon na ba kayo sa adila nga may mga nga initial return? Wala kayo nga? Ay, actually, there is a diversion sa Karangan, no? Sige, balik-balik diya. Nakita po na ako. Wala namang galing, tagsakasako na lang, digit permanent, no? Napo dito unahan dapit kaning sa kanina lang ako makakita kanang car wash, no? Actually ang gabayulit ana una is kaning tagya sa car wash kay wa po siya business permit. Dayon kani pong mga sakyanan nga diha pud mag-parking kay diha mong hugas, no? Dapat kabalo na mo nga dapat diha hugasanan kay dalan man na siya. Likaya na to ang disgrasya, no? Likaya na to ang disgrasya labi na kay mahimong basak na ang dalan, no? Okay, tungod sa inyong pasisit, karwas diya. So, again, undangin na palihog. No? Kung magbalik ta diha, sige tagbalik-balik ani. Kapoy magpainit. Kalas masulina. Papagaw ta sige. Undangin na kabalo na mo sa balaod. Kasabot na mo, palihog na.
Gani nakasulay na mo ta, ito experience na sino diri sa kato sa tawag katong sa gango ba na siya no? Oo na. Tungod lagi kay dunay nang indada sa dalan, dunay nakalabay nga medyo disgrasya yun, naadto na ginaligsan. Namatay pa yun. So likayan ta na, no? Kaya lain ka ayo atong usamis karon generally, no? Peaceful, generally peaceful. Diha na lang ta sa orderly. No? Once ma-complete nato ni or generally peaceful and orderly ang Usamis City pag kanindot kayo. Nice place to live gid ang Usamis sa karon, tinuod lang. So ano to pag sa sir nga kanang ilag yung reason gud nga kay nabuhi ra man mo. Sir asa man midapita mo Yes. moro man day lugar na dili makapaninda. So ano pag-explain na? Ano mo gud? Kung atong panginabuhi ibaylo nato og kamduol or duol sa disgrasya, no? Useless ang imong panginabuhi. Mukita ka karon og 500 a day. Og mabanggaan ka diha or kanang imong tindahan mabanggaan, kulang ra sa imong 500 a day. Simba ko og nay makabangga, pwede ikaw pa'y palan og kaso or ikaw pa'y makabayad tungod kay kanang dala na para sa sakyanan dili para sa imong tindahan. Simple lang sa tinanaon na lang to pag-una-una, no? Ang dalan para sa sakyanan, para sa katawhan, dili para sa imong kaugalingong panginabuhi. So imong sir katong akong giingo gani mo nga doon na po nakita diri mga tindahan diri sa kuan kani ato ang sentro nga gabutang og ganang mga barricade ba nga dili pwede baka kuan ito dili pwede makaparking. No parking. Oh, Sila mismo nagbutang og no parking. Sa una sa tanan, sayop na no kay wala mo gituguti sa balaod nga magbutang og signages sa dalan nga dili nimo angkon or dili ikaw ang tag-iya. Public road ang allowed lang mubutang ana ang katong mga agencies or national agencies like CTMS, PNP nga authorized or deputized nga or the DPWH nga mubutang ana. Wala kay katungod nga imong butang no parking kay nga ano dili man na imo, di mo parkingan. Di nimo paparkingan ang dili imo. Sayop nakadaan no. Butangan nimo tanom, butangan nimo og structure, butangan nimo og ali-ali diha nga dili paparkingan kay aron hawan ang imong tugkaran. Well, imo ba ng tugkaran? Dili, no? All the more gi-close nimo may patong parking kay maghawa-hawa ka nang imong gibutang diha nga gihiktan pagid nimo, gibutang do parking, gihimo na gid nimo permanently dili magamit para sa sakyanan. Mas may pa na lang tong sakyanan kay maghawa-hawa pa siya so makaagi-agi pa. Karon perting sayo pa na imong gihimo, no? Kuhaon ta na, no? Mura bag kung sa pa adding insult to injury, making mistake to correct a mistake, that is very wrong. Sayo. Mas makaigon sila sir was lagi remind ba ato ba si TMS atong police pwede magkuan mo bisita to sila mo badlong sila. Hindi ba pwede? Tinuod na kay sa according to ordinance number 2021 was something na mo tibalaod sa ordinance na sa syudad. Ang deputized, pwede mo ticket, pwede mo dakop is the CTMS and the PNP. So once kanina sila mo dakop, mo confiscate sa inyong unsay naang butang ninyo sa dalan, dako na kayo mong problema, no? Pailan mo kaso, simba ko. Kasuhan mo, makabayad mo, preso pa mo, asa naman mo padulong ang inyong panginabuhian, no? Ipadapin, pangita mo laing lugar. Ayaw mo pagpasayon para malisod ang uban. Pagpasayon mo aron sayon tanan. Panginabuhi mo aron mabuhi ang tanan dili kay kamuray mabuhi. Patas no. Gusto man ta manginabuhi, tanan ta gusto manginabuhi. So in that manner kinahanglan dita mo so kuhi og balaod. No, mura man ni pinakakuan. Unaanad mo sayop. Ayaw anaran ng sayop. Balihon ta ni, mag-anad mo insakto. Mas maayo nang magsubay ta insakto nga dalan sa balaod para sa tanan. So anytime sir, hindi pa mo mubalik Ako anytime actually monthly man mi submit og report the inspection no ako di surprise ko pero usay pahibaron ako kung surprise partner kay mayon sila sus na posisyon di ta kapangandam og snack or pana. So ipahibalo kay magmahay no. Anyway, ang balaod nato sa DILG natay monthly monitoring sa road clearing no? Which is ang barangay dapat maoy magkandak sa sa road clearing so gimina-monitor lang sa DILG, PNP, Bureau of Fire Protection and LGU
So dili dapat gani kami mo'y kuha anang bato, anang kahoy, anang tanom, anang unsa pay naka bara sa dalan. It's the barangay. Ang amo lang is to monitor and check whether the barangay is doing their job. The barangay is doing their job. Okay? Sa road clearing. Ipasabot na namo, nanako mo, kami dahil together with the team. I-monitor. Close lang. No? Bahalag inyo lang parinti. No? Okay? Kung atong parinti, dili ato ba doon, sama rin, tolerate ato ang wrongdoing sa atong parinti. Atong klaro na si dili na usamis lang nationwide gini siya Nationwide di siya kabalaod. Okay, so ingon sila istriktuha kay sa usamis oy, grabe man kaya ka kuan pinikito. So wala gina, dili actually ang usamis mo atong basulon. It's the law. Kami lang ga-implement, kita lang ga-enforce ang law. So balaod, sakto man ang balaod. Para man sa tanan, para sa kaayuhan sa tanan. So nganong supakon mo gid nimo? Ikaw karon nga naminaw nga nagsupak sa balaod, nganong imo mang supakon ang balaod? Kay naanad ka. So, ayaw pag-anad o sa'yo. Anara ang insakto. Hello. So, dapat po ang mga barangay officials kung may manguna ni sir, no? Yeah. Dapat sila ngayon, mahandlo ko ang buto kay may nakaroon, extension ang... Extended. O, gani, di ba? Gignan ako mga barangay officials. Ako na, i-name drop ko. Ha? Ignan ninyo nga, ang DILG gasugo, ang balaod gasugo, no? Ang PNP or basta ang gobyerno gasugo, dili ka mo, igo lang mo ni Tuman. Kay mahadlo ko ni sila. Kay ang buto. Basta maingon si Kapitan Sir, maya man si DLJ, kaya ba mapildi? Mo lagi. Igyan ko sila. Hadlock sila ba? Ay na lang mudagan ko. Magbantay mo mudagan ko diya, no? So, anyway, again, barangay officials, ipanumpaan ta ni serbisyo ni para sa tanan, general welfare. Ayaw mo single out tungod kay imong parinti, single out tungod kay dakog buto nga makuha. Ayaw. Ipakita ninyo ang general welfare, kaayuhan sa tanan. Maringin. Dakip sa mga agenda ni PBBM sir ang food security. Dayon ang DILG tahasan sa pagmonitor sa itong hapag, kumusta yes. pagmonitor sa itong hapag din sa syudad. Thank you. No? Hapag is halina't magtanim ng prutas at gulay. Ginamonitor ni sa atong ahensya ipa-implement sa kada barangay, no? Para ma-secure ang food quick. Usahay mong good. Bisan og tanglad lang ha. Mga ipakasilingan. Sunod, mga na kag malunggay. Sunod, mga sibuyas, kamatis, sunod pangayon ni mo ani tinapa siguro. Dito na lang ka magpuyo sa imong balay, sa pikas balay sa imong silingan. Asi lang ko dito gaano. masuko pa, no? Pagtanom, kung na kay lugar diha, o tamnan, pagtanom. Kung wala, natay mga kanang bitong plastic bottles, mga dagko or mga inana. No, it's a matter of kanabang kugi lang. Ayaw sigig salig, ayaw sigig pasayon, no? Unang barangay, among gi awhag, no? Nga maghimo og communal garden, actually sa una pa ning communal garden sa DepEd ban siguro niya sa nutrition, no? Aron magtanom ang kada purok or kada barangay o encourage mo ang kada pamilya nga magtanom aron makuan mo sa pagsigig palit, no? Sinang sibuyas karon tag pila ang kilo 180, kamatis at saltanan. Magtanom ka kay pwede ra man nato itanom aron dili na ka matuuna, pliti man ka. Di ba? Mato ka merkado, pliti ka. O di na ka mo pliti, naara sa imong tukaran. Kaya nagtanong ka, nagkugi ka, pila na pagpamubo, no? At least, ang imong gastong sa panakot sa utan nga tag 20 per day, na-save na nimo. Mo na gusto sa atong gobyerno nga maka-save ta, secure ta sa atong pagkaon, no? At the same time, ang imong gikaon, imong gitan-aw, nakita nimo ang pagtubo gikan pa lang sa seeds, padulong pagdako pag-harvest nimo sa merkado kabalo kag giun sana o nakabalo po sa insecticide gipang butang, no, which is dangerous sa atong health, no? So mas maay nang mananom ta dayon sa barangay level, mananom mo ibaligya ninyo barato, no? Para makatabang mo sa inyong silingan, makatabang mo sa inyong barangay, dili kay inyo ra pong kamura po mga on. So, total naman tayo Department of Agriculture nga mag-provide sa seeds, seedlings, and even kanang abuno. So, makasave na. So, naani, at least, murag secure na ang mga
ibutan na to katong mukaon na pud og utan kay nay uban ito na kaon og utan. Di na ta mamalit, secure ta kay nana sa tungtungkaran. Di ba? So, wag po yung gyapon tang malinawon, malambo gyapon, o malipayon, di ba? Kung nana. Ni baguay lamang sir, nagpagawa sa pod og live press release ang atuang DLG. Ligtas na paaralan. Pwede pasabot na to nisto mga katawhan? Actually, no, kani DLG magod, mura magtungod sa among function to oversight function, no, to assist to assist the president in the exercise of his functions. So kami gipaagi sa amo, no, nga ang DepEd kinahanglan mao ni himuon na namo toy bag-o na basa nato, no. Actually, wala dili kay ko fully aware of the kanang memorandum or of the release. But then again, tungod kay ang paaralan sulod man sa LGU and kami na ami oversight function over LGU, sumaapil ang paaralan nga katong kabahin na sa Pagbantay sa mga tanod nato. yes, okay na din na, no? Ato man istoryahan pero what ano to. Ang kada eskwelahan labi na daplin sa dalan mo ginang eskwelahan, no? Labi na kanang daplin sa National Highway. Nagitay balaod ana. Kung para sa security and safety sa atong mga estudyante, gikan sa pedestrian lane, center sa pedestrian lane at bang sa eskwelahan. Magsukod ta og 20 to 30 meters ay nato ibutang ang barricade. Putting this barricade will keep our students safe, okay, and secure. So, ang balada gyud is 40 to 60. Ang distance kada barricade. So, from the center of the pedestrian, naatay 20 to 30. Buta na itong allowance. Pikas po, 20 to 30. No? And that is during pagsulod sa mga bata o paggawa sa mga bata. So, 7 to 9, then kuhaon na po ng barricade para na po sa atong mga sakyanan. No? Kaya dili pwede nga ibutang na ng permanente ang barricade. Kaya 24 hours. Naka-obstruct na. That's why, mga barangay officials, especially mga kapitan, giignan ako sila nga, after pagsulod o paggawas sa mga estudyante, kuhaon na siya para dili siya mahimong obstruction. So, gituyo na ang 20 to 30 nga distance from the center of the pedestrian lane. Aron naapay gamay clearance or gamay simbako og problema ang brake. Nya kiduol nimo ang imong pedestrian usay na mga barricade nga tag 10 meters kadug ulang, no? So simbako mo mapikhan nya naay mga bata naglakaw, makabangga pa. So kinahanglan tag layo-layo aron kung mapikhan ang brake, bako naapay distance na 20 to 30 meters na dili gid siya makaabot sa mga bata nga nag-cross, no? So again, barangay officials, no, labi na sa National Highway. Awa mo nakita diri sa Usamis. Ako nang sa National Highway lang nga inana nga after kanang pagsulod o paggawas or 7 to 8 then 11 to 1 ba na or ana kuhaon gina nila makakita gid mo ana nga free gid na labi na Sabado Domingo free ang atong dalan nga wala gyud obstruction. So dituyo na nga ang barangay pud mo coordinate sa kada eskwelahan, no? Kay aron pag-snack sa mga bipats, no? So, bantay mga bipats. Di lalim, simbako, no? And, kinahanglan, ang ato pong mga bipats, makasulob sila o kanabang vest, nga kanang klaro sa layo pa, no? Reflectorized vest. Nga, makita sa layo pa nga, uy, naamaday kuan niya na mga bipats or panguban gani katong ilang signage nga red, green, then red, di ba? Red man na stop, mga napagid mo. Gawas sa ilang slow down nga barricade, napagid sila o dili katong gloves or sa tawagan na napagid katong murag signage nga stop. So i-respect nato ni mga motorist, no? Para sa safety and security sa atong mga kabatanunan. So actually ginahimo na siya, no? Naanay coordination ang barangay o ang DepEd about ano. Sir, sa update sa concert, skills enhancement training sa matang barangay, pila ra ka barangay sa Usamis ang inyong napahigayon ng programa. I thought, thank you for asking, invite kita na po mo sunod, nga mo appeal mo, no? Kung mag-conduct mi sa barangay skills enhancement training para sa atong mga barangay officials, members sa lupong taga-pamayapa o sa mga barangay tanod or BPATs. Naanatay mga more or less 18 barangays.
So sa una by cluster ang atong pag-conduct sa mga training karon nakita mo gud nako by show apart no nga mas effective kung isa ka barangay, isa ka team ang mag-train. No? Kay maka-focus sila at the same time kung na sila problema, sila mga pangutana, diha dahil ilang pangutana, dili pa natong crowd nga dako kayo. Ikaw kung naa ka sa crowd nga dako kayo, bis na kay gusto ipangutana, maulaw ka kay basig sayo or basta kay basig katawan ka. So gituyo na ko ni nga one-on-one, one barangay, one team, no? Which is the team composed of DILG, PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, the CDRR, the Local Government Unit, and the Armed Forces of the Philippines. Kani siya nga team mo ay mag-manage, mo ay mo-train sa atong BPAT, sa atong mga barangay officials sa Lupon. Sa kani nga paagi, katuyuan ani, ang atong term is enhanced. I know, dugay naman na-train ang atong mga barangay officials. Dugay na na-train atong mga Lupon. But nawala na, no? Na-erase na sila na tungod kay pila na ka-terms, ana, labi na uban nga mga barangay officials nga manami ana sir pero usay kada laging malipat ka okay abi nimo sakto sayop na diay sa atong opisina diri sa Usabi sa DILG before so pa ko nag-conduct ani no honestly pila ka tawo maglinya sa gawas musumbong sa atong opisina sir sakto ba naghimo ni kapitan sir nganong inani man atong lukon sir nganong inani man si kagawad nganong inani man tanan maghilak kay dili isyuhan og certifications clearance and whatever no kay una nakalimot na siya nga uy dili man dapat ako himon isyuhan man ako ni siya kay taga diri man gini siya is because of personal or political grudge mahitabo nga iyang himuon nga wa ka ni buta mo ginana no so politically motivated ang issue kung magsige kada adlaw nay 5 na pulo ka residents or individual mo leader sa opisina magsumbong sa ilang problema buta na tong matagaan ako opinion or advice ang root cause sa problem nasa barangay wala sa ila. So anak ko, imbis ang dapat nita is dito na ko put doon kung asa ang root cause. So na-realize na ko, why not? Adto na ko ang barangay. I-enhance or i-enhance na ko, ako silang i-train or i-seminar o to. Kasi nakalimot na. Okay, in 3 year, as a 3-year nga term nila, 1 term, kas ara sila seminaron, ang mandatory nila is ang newly elected orientation lang, bineo. 2 days ra. Sa imong 3 years, 2 days na kag-seminar, kaya ka ni mo provide sa insakto nga serbisyo sa katawan, marag kulang. Munang, akong studyhan nga, why not go to the barangay, no? Pwede naman, actually, pwede ako dali magpaabot ng problema. Pero wala gina, negative energy, sigani sa akong opisina, huwag sige, maghatag og tubig sa mga kape, okay na ng kape. Tubig yun kay gahilak. Dili ako mga sakop. Kabalo na sila diha pa lang daan, maglagbok pa lang daan gahilak na ang kliyente. Kay kabalo sa problema nga. Moingon din sila nga atos tas DLG kay tabangan ta dito ang mainana. Well, pwede na ko na himuon diri, paabot ra ko. No? Kaya man ako na himuon, pero mo lagi na sulbad ba ang problema? Magbalik-balik. May uban mga kliyente katulon na sir, bigyan po sugod sa kapitan sir. That's why tawagan ako sa kapitan, pasabto na ako, kap, balik dito. So, aron malikayan na ang problema mo, ato ko sa barangay. Magdala kong team. No? I-train, i-seminar, labi na sa Lupon. No? Kaya diha magkita sa katarungan pang barangay. Half day sa barangay officials, ang training nako, then half day po ang katarungan pang barangay sa Lupon. Mapasabot yun, murag inani. Mao ni binisaya. Diha din, makapangutana sila. In that manner, sa nakita nako, mura nindot ang impact, ang outcome is dabi na paistoryahan naman man ako sila after sa ilang trainings na naman tay mga closing, paistoryahan ako sila ang tagsa-tagsa o dili po tagsa Lupon, barangay officials naagi outcome. What is the outcome? Ang akong boto sabot ani nga mahuman ang training, wala na untay mga nidere kay musumbong nako nga sir si kapitan, sir si Lupon, sir si Lipat, sir si Kagawad. Mo nay gusto nga outcome. And to tell you honestly, bisag tan-aw nato atong lagbo, may lag nay usa ka kliyente in a day. Nagkagid sir?
may usa ha. Karon nga mo ani. But pasabot, may outcome, may effect. Okay. No? Pero kadlaw ang training ang gihatag nila. Half day sa barangay officials, and barangay officials, iapil na ko sila sa katarungan pambarangay. So 1 day. 1 day ko mag yaw-yaw dito sa barangay, ha? Kung butong na naon, natay. Adila ta mga. Wala ko din honorarium, nakalami ani kay wa ko na ngay honorarium. Ang 2 days ana, second day o third day, barangay tanod na bipats. Una is roles and responsibilities sa barangay tanod. Kaya ang mga barangay tanod, isaninaan lang ang uban ba? Yung kasi nakabalog kung sa gani meaning sa bipat. Ang ilang nahibawan sa bipat, ang meaning sa BPAT is bipat, basta pista, atakta. Sa tinuod lang, no? Ano to? May gani kay ato mga bipat din na train na. Sa time nga pag-anhin ako, pagka-assign ako din. Sa uban, bisag pang tanong, di wala gani ID. Ang uniform, kuspaw na, tungod kay idaro, i-drive og habal-habal. No, sila kabalo ana nga kanang uniform is symbolizes authority. No, di na nimo pwede isulog sa gaasa. Kay once nagsulog ka ana, pasabot gobyerno na nga property. And to be used only on government or official function. Wa mo sila kasabot ana sa ato pasabton. Una, ana ikaduha, no? Citizens arrest. Ang ato mga bipat are force multiplier sa PNP. Dili sila pwede mo arrest kung walay di sila pwede mo arrest, labi na kaya di sila police. But pwede sila warrantless and citizens arrest. Kaya kung wala sila kabaluan na ay kawatan, na ay criminal sa ilang barangay, mahadlok sila kayo sa mani, makasala man siguro taga-ato ng dakton. Atong naroon siya, sa mga instances nga makuha na nga kuhan, kaning Like for example, mga kuhan, warrantless arrest. warrantless arrest. Oh. Na sumbagay na nagluluba diha. Diha dayon na takita sa imong presensya kamulo, no? Kamulo before ganang kapadulong, kamulo og mo'y paghuman makita nimo. Pwede mo na dakpon without warrant. That is citizens or warrantless arrest. Ug wala ka kabalo ana, pasagdan ra nimo. Ikaw as force multiplier sa PNP kay wa ka kabalo ana, nilakaw na tuan na. Pero usahay, di kakadakop tungod kay kung sige dala ko sila. So unsa may himuon sa bipat? Tuduan po sila. No? Una is monitor, itanaw no kasi padulong ang perpetrator or ang naghimo sa sala. Dayon i-secure ang crime scene. Ug wala sila na biya naman na nila, no? So manawag sila sa PNP or kinsay appropriate nga agency nga dapat tawgon para mo respond. Pero kung dili, wala, kaya nila, i-size up nila, kaya na dakpon, madakpan nila. Kabalo sila siyang himuon. I-turn over nila sa police, i-logbook nila, gather sa information. So, kaya nga paagi, dako na kayo na, kaya sawa sila kabalo sa ilang trabaho. No? Dahil gidugangan para to. Basic first aid. Simbakog. Usur magiging kuan sa mga barangay, ka mga disgrasya o motor, ka mga inana. Kung sa ilang himuon, first aid, responder. First responder sila. So, unsaon pag kung naibali, naisamad, unsay application, unsay mga dapat himuon sa usa ka responder, dituluan sila ana sa atong CDRR. In case of fire, unsay himuon, di man sila fireman, pero kabalo sila kung sila himuon, crowd control, tan-awon og kanang nanulod diha, taga diha ba, or ang nagbit-bit anang mga butang ila ba, sila ba'y tag-iya, kay basig lahi ang tag-iya, para nahitabo sa tinago long time ago. Ang tag-iya, grabe nang papanghakot. Gibutang sa daklis dala, pag-abot niya, nawala na po yung ipanghakot. So with the presence sa atong bipat, nga mo ay mag-control sa crowd, makabo na siya, ops, ano mo naman ko, hindi ko lang imo. Diba? Na-prevent ang crime. That is crime prevention gyapon. In kaso, og na ay disaster. Like earthquake, kung silang himon. Baha, kung silang himon. No? And, gi-encourage po ng mga barangay officials nga mag-provide og equipment para sa atong mga bipat. Kay lisod kayo og first responder ka, wala man gani kag band-aid, bisag wala, bisag band-aid wala ka. So nagi kay dala. Ano? Na kay mga kanang bandages, kanang mga inana, no? Dayon, ang atong Armed Forces of the Philippines, no, nag-collaborate po sa ato, nag-coordinate para ma-train ang atong mga bipats about insurgency. Labi na kay wala na actually, no, na naman tay resolution or ordinance sa province nga insurgency free, but kung saan may himuon na to kay insurgency free naman ta, ugong, no, information gathering into istoryahan sila na unsa pa gyud tuluan sa self defense.
handcuffing techniques. Kung saan yung pagdakop, kung saan yung pag-handcuff. Actually, dagan-dagan kayo itundo sa ila. That's why, gihimo na kong 2 days. And one thing ang gidugang na ko is ang teamwork, sports activity. Pila na akong sports activity. So, hopefully, no, kaning atong barangay skills enhancement training mapadayon. Kung mahurot na to ning barangay padayon regular, yearly. Kaya aron dili makalimot. Aron pag serbisyo nimo insakto nga serbisyo, di ka manubra, mahimo kang abuse of authority. Kung mungulang ka, neglect of duty. Kung multipass ka, dereliction ka. So, ang balaod isakit ka dalan. Aron atong tumanon para sa kaayuhan sa tanan. Sa tanan siya. Balik ta sir para ma-repress atong kuan kay kato naka-mention maka ganina kanang mga clearance issuance o clearances sa barangay ba. Unsa mga clearances nga obligado ang si barangay kapitan nga mo-issue? Okay, no? Unsa nga clearances, barangay clearance like for example, taga diha siya. Oo. So gusto niya depende man gud sa gamit sa atong barangay clearance, no? Gamit ka barangay clearance for sa imong panarbaho, no? So buto sa bot, i-clear ka from any liabilities, no, sa barangay. Muna gani nga matag usa nato kinahanglan mo appeal gid mo pahina General Assembly kay that will be one of the grounds nga dili mo isyuhan og barangay clearance tungod kay ang gibutang sa barangay clearance law abiding citizen ka. Nya dili ka mo appeal og pahina, di ka mo appeal og General Assembly. Magbagol-bol na ba rin ta? May dayon nga naunsa naman is kapitan oy mo gini siya. Salig personalan dili so wala ko ni butang niya pero pag check karon sa record sa barangay, di man pud hingapil o barangay assembly. Di hingapil o barangay pahina. Tagaan na mo clearance, tagaan na mo certified na mga law-abiding citizen ni siya. So, dili na siya pwede. So, kinahanglan pod mo isyu ang atong mga barangay, punong barangay clearance. Kung taga diha gyud pod. Tinuod. Uy, dili pwede tagay ng barangay atong mga sa pwede. That's why atong miyaging simana ni ana sir nanawag sa kuha sir. Kuan pa man ni sir, tulo pa man kaadlaw ni dire. Ako na ni-issue no lang. Isuhan mo barangay clearance sunod ka adlaw. How do you know kung kanito ana criminal ni o sa himuan ni? Dito siya papangayuwa sa iyang original place. That's why ang balaod sa atong local government code mandate ignan ang atong barangay secretaries to update the records of barangay inhabitants every 6 months. Update kini mo kan makabulog kag kinsay nawala, kinsay naibago. So inana. Secondly, barangay residency, no? A certification of residency. Natural kung taga diha, imo ginag-certify. Labi na kung 6 months na siya and above, no? Pero di taga diha, mo certify kag taga residence diha, kadi na siya taga diha. So ginani mo thirdly, indigency or indigent. Kung ang tao sa ka-indigent, mo nga tag-indigent kanang maglisod og kaon sa tulo ka adlaw. Maglisod gyud. Walay klarong kapuy-an, walay trabaho, mo na indigent. Tagahan mong indigent certificate of indigency. Tong gwapo kay balay na nagtrabaho dito sa City Hall. Oo. Mapansit ka na that is full certification, no? So ay liability si kapitan gumisyo si kapitan. Oo. Oo. Dili nanay nanatay na sampulan na diri, no? Sa reminder lang. Ayaw. Dili gyud tan-aw ninyo. Ngano man? Sa inyo kay po nagpadulong, ibutan na to tabangan nimo kay maka-avail inani. Unya sayop imong pag-certify na bako og nahimo reklamo kay kaso, no? Nanay nakakasuhan na diri sa tuwa. Sa kapunong barangay, i-certify ang usa ka dato nga indigent. Dayon napagyoy endorsement, kanang endorsement dili kumukuan hilabot ana. Kana bitaw mo endorse nimo kay sa trabaho, sa sakit or mga inana. Imo ng prerogative kapitan, no? Kay walay clear kuan ana basta kay tan-aw nimo nga maayo sa imo, i-endorse nimo kadulong dito. But again, on the ground nga angayan po siya endorse. Nana. Kita kandag nakatunan si karon. Do na po ilain ko adam. Buwak ka na lang. Sige, mensahe na lang sa tanan sir. Okay, kanang kapitan po. Kanang punong barangay, no, being your DILG as having the function of the oversight function over LGU, lang, no? Sunod lang tas balaod. Sunod mo sa balaod, na ako sa inyong loyo. Supak mo sa balaod, dili ta amigo.
pwede pag ako'y inyong mato ba. Kabalo na mo ano. Sulod das ba lang. Okay, salamat sa time, sir, no? Si DI LGO officer, no? Sir Ejel Birda, ito na interview na nga tawa. Salamat.